side ng TNC4 sa kalaban nila lineup pa. Hindi sila pwede na mag-fast takedown ng Lord. Kailangan mabagal lagi yung Lord nila. Kailangan laging may mapatay muna silang miyembro dito. Preferably si Novaria or si Beatrix. Kasi kung mag-take sila ng Lord, bumaba yung buhay ng Lord ng 3,000, sabihin natin 4,000, may Renners 4 at may Star Shatter na tatama, that could be enough to steal the Lord from your jungler. Mukhang magagawa ng Euphoria Ang yung gusto nila. Ang daming kailangan bantayan dito ng side ng TNC4. And si Nasty Wayne, although Joy siya, wala kasi siyang pang-burst down nung nung Lord. Wala siyang pang-burst down nun eh. Makikita natin ang signature na Euphoria na talagang nakafocus sa mga objectives kapag nagawa talaga ng maigi ng kanilang mga heroes dito, yung kanilang mga trabaho. Ngayon pa nga lang, as early as now, tignan mo naman ang kanilang nagiging paghanap at pag-scout. Kasama na agad si Venogo dito na talagang ginugulo sina Yusuke. At yung pag-farm na gusto sanang gawin ng kanilang jungler, ang aga nung dalaw from Venogo. Oo naman, yun syempre si Venogo yan eh. Gusto agad niya lumaban. And nakikita naman natin kasi na mas mabilis na nga naman din talaga mag-clear si Heads ng XP lane. So, mas maganda na mas proactive sila sa may mapa. Utilize mo yung kinakalamang ng iyong XP lane para kahit paano ay mapunish dito si Nasty Wayne if ever man kakailanganin. Pero at the same time, nagigets ko din yung point mo na parang hindi pa masyado kayo nagmamadali na parang gusto nyo agad lumaban. Nolan to eh. Kailangan mo pa rin ng items eh. Nolan na madalas din na rin yung Heptasis and not until makuha niya yun kasi hindi pa... Okay, ang bilis din niya mag-level 4. So may isa na rin naman siyang buong combo kung gugustuhin niya. Mukhang kinakailangan nga talagang mag-ingat kasi hindi yata maghihinay dito ang Euphoria as of now. Ako nagsasabi sa'yo. Kapag palabas pa lang yung Lord, usually nasa level 4 ka pa lang. Level 4, kalahati yung bar mo ng XP kapag jungler ka, di ba? Pagka Nolan ka, magle-level 5 ka na, palabas pa lang yung turtle. Ganun kabilis talaga mag-clear. Mabilis talaga siya mag-clear. And ganun nga, may freedom ka pa na pumunta dun sa kabila, magnakaw pa sa kanya para hindi niya makuha agad-agad yung levels niya dito. And nakita na natin si Nasty Wayne. Nag-retry na siya, so natawag na yan sa mga members ng Euphoria. Pre, nag-retry na dito. Di pass clear, plus pass takedown. Multi pa. Tapos may pinaulanan yata dito sa gitna. Hindi na sana aabot yung damage ni Shizu, pero may Star Shatter si Ryujin. At nagbabago talaga yung playstyle dito. Very uncharacteristic of Shizu to actually join the fray early on. Ang sinasabi nga natin kanina is kailangan niya ng onting oras. Give him time na umabot siya ng late game. Pagka late game, reliable to. Sobrang reliable niyang marksman talaga. Pero, at the same time, si Venogo binibigyan doon. Hanap yata siya. Maabutan ba yung damage? Nandun naman si Finn para sumalubong. Pero si Mike Rodriguez doon sa bandang baba. Napaganda nung kanyang naging pasok with the energy eruption. Force out flicker to the heads. May Razor's Trap din. At mukhang hindi na makakatakas si Heads sa kaguluhan na yun. Ito yung sinasabi natin na si Venogo, as much as gusto mo talaga maging jungle bully at force out yung kalaban mo sa kanyang sariling gubat, hindi kasi gumagana talaga yun kay Joy. Si Joy, kapag biglang nag-dash yung Nolan, ang gagawin lang ni Joy, tatakbo lang siya na pumapagaspas yung kanyang kamay. Ganun kasi tumakbo. Gumaganon talaga kasi si Joy. Pero doon mo ma-realize na, this is a counter na sinet-up ng TNC4, kaya din nila binibigay na lang yung Nolan. Kasi may mga teams dito na nagbaban out pa ng Nolan eh. Meron. This time around, bigay nyo yung Nolan, may pang-counter tayo. Alam na pala nila kung paano sagutin yung early game threat ng isang Nolan. Kaya kahit na parang ito yung mga punto na parang mag-aalangan ka kasi nasan ba yung Nolan? Kayang-kaya kasing manggulat nito. Ang daming mga beses kahapon na nakita natin, especially sa mga players na hindi natin nakakalaing mahanap out of position, na nakaka-surprise burst down lang talaga ang isang Nolan pero hindi pa yun natin nakikita from Euphoria this time. Pero may attempt yata silang gagawin dito sa bandang baba. Si Mike mahanap yata dito. Zone nga lang medyo mga malahati ang buhay. Nasty Wayne, binaburst down na sila. Kahit dalawang maupunat pa yan, hindi na sila nagdalawang isip pa. Pero nabuhay kahit pa paano at mukhang mag-out na lang yata muna. Nakikita natin si Venogo. Talaga nilalabanan niya kahit si Micro hindi niya pinapatinag, hindi niya pinapalagpas. Talagang gusto nila mag-takedown ng mga tao dito sa side ng TNC4. Gusto talaga ipagpatuloy. Nasty Wayne pa rin ang makakakuha ng turtle though. Pero yung ginawa doong paglaban talaga ng Euphoria,
siniguro nila na kahit pa paano may makukuha talaga sila ng mga bawi. One of the concerns usually... Uy, pero may sipang naganap. Okay, surprise. Sasabihin ko palang concern eh. Oh. One of the concerns na meron talaga dito, ang isang Nolan on the jungle, ay ang dali niya kasing i-zone out. Pero yung mga ganitong klaseng pick-off, ang dali niyang bigyan ng advantage. Parang ang dali niyang bigyan ng and Binogo siya na ata yung next. Pero sila Ryujin, may pagparusa ata na gagawin. So dito na sila para tumulong at rumescue. Zone, maabutan ka ba doon? Si Nasty Wayne hindi, pero nandoon naman yung pakulo. Yung pagprito. Naabutan pa din. Pero alam mo, eto yung mga members dito ng Euphoria, even though they're getting better pick-offs, para sa akin, on my end, they're getting better pick-offs, you have to realize that wala talagang nakakalamang dito in terms of securing yung mga kills, in terms of the gold. Sabihin na natin, Euphoria, mas magaling sila mag-control ng kanilang resources. Nakakaagaw kasi si Binogo tsaka sila Heads. Talagang sinusugod ni Heads yung gubat ng kabila eh. Nagbubunga naman kahit papaano yung pagbabad talaga ni Binogo. Parang kukunin niya yung sarili niyang jungle, pero magta-transition din naman siya agad dito sa side ng TNZ4. So, kahit papaano nalilimit din, may 2K na na-establish na gold lead dito ang Euphoria, kahit na yung sino Nasty Wayne pa nakakuha nung Turtle kanina. So, napapanindigan yun ng Euphoria na ganoon yung nagiging takbo ng laro natin so far at nakakakuha sila ng medyo mas maganda talagang pag-execute ng mga laban at mga sagot. Pero hindi pa rin nawawala yung factor na hindi naman natin nakikita na sobrang nagugulantang dito yung C4 ng presence dito ng Heroes of Euphoria. At kung papansinin mo dito, Bria, kung nakita mo kanina yung items, si Binogo dito may Malefic Aura na, pero si Heads meron ng Radiant Armor. So hindi na problema sa kanya ngayon yung Joy. Pero yun yung problema pala talaga nila. Yung pagkuha ng mga objectives, hindi yata napapabor sa Euphoria. At ngayon naman pinagpapatuloy ng TNZ4 itong laban na sinimulan na nila. 4 yata dito ang kinakailangan tumakbo na muna. Energy Eruption, kinumit na ni Micro. Nakuha pa din ulit ni Nasty Wayne yung turtle doon. Kailangan dito ng TNZ4 mag-online na yung damage output ng Joy. Na-item na siya dito. I feel like kailangan nila si Kuro for the next possible team fight na magaganap, lalong-lalo na dun sa Lord. Kasi ang nakikita lang natin sa kanila is they do have the bruisers to take down yung mga buhay dito ng members ng side ng Euphoria, pero they cannot take them down. Kulang talaga sila sa damage eh. Kaya nila lumaban pero kulang sa damage. Pero Binogo, siya ang target. Mas nakikita natin sumasama pa si Shinzu more often than not kaysa kay Kuro na hindi namang nagre-reflect doon sa head-to-head na nakita ka natin kanina. Medyo nag-iba talaga yung nagiging laruan dito ng Euphoria, pero mahanap yata si Ryujin doon. Penalty zone, ikinumit. Nandyan yung high electrifying beats. Matatapos ang buhay niya at that moment. Siniguro talaga ng TNZ4. Oo, pero alam mo, ngayon, nakikita na si Kuro, baka nagkakaroon na siya ng konting galaw. Parang, oy, pwede na ako guys. Pero doon sa may baba, this is a trade na kailangan nila kahit paano sagutan doon sa may taas kasi natatanggalan lang ng mga torre dito yung side ng ng TNZ4. In terms of the lead na meron, yung 2.3k na yan, these are resources na naagaw ng Euphoria, that's one, and the towers na naagaw sa kanila na hindi sila nakakabalik or hindi sila nakakapag-trade. Buong time nga na tinake down nila doon si Ryujin. Andun si Binogo, nandun sa may orange buff ng TNZ4. Inaangat din yung mga minion waves. So talagang kahit nasabihin natin merong mga nakakuha rito, ang mga kawal, hindi naman din nagpapabitin ang Euphoria na makakuha o talagang panatilihin yung kalamangan na to kasi Binogo, tinatrabaho talaga yung mga bagay na hindi natin kadalasang na pagtutuunan ng pansin dito sa laban dahil doon tayo sa mga aksyon talaga nakatingin. At speaking of aksyon na hindi malabong mangyari. Ito, malaking magandang team fight to. May Berserker Fury na si Kuro. Nagamit yung Conceal. And let us see kung ano nga ba yung magiging choice dito ni Shizo. Pwede siyang mag-push doon sa may taas. And I think at this point, yun yung unang plano niya. And may capability nga naman talaga din kasi sila na kahit hindi mapunta sa kanila yan, kaya nila mag-defend eh. Pero, etong ginagawang damage ni Shizo doon sa kanilang mapa, ang laking pagpupwersa nito na hindi na makabawi dito inside ng TNZ kahit makuha nila to. Medyo may kinakailangan yata dumipensa muna kasi matuloy lang ang ginagawa ni Shizu at isa na namang pagnakaw ang gagawin doon ni Ryujin. Nagkaroon ng onting, I don't want to say na mali siya, pero
nakita natin si Vinogo, ang ginawa niya ng mga panahon na matutumba na yung Lord, uy, meron bang sipa na magaganap, and that is huge for the side of TNZ4, ay, for the side of Euphoria, kasi kahit nalabas yung Lord, wala namang magaganap na tulak eh, kasi kulang sila. Diba? Kulang eh. Nawala na isang member ng TNZ4 eh. Nandun. Ay, Euphoria ang nakakuha. Oo, si Ryujin talaga. Si Ryujin na nakakuha. Pangalawang beses na. Parang maling laro ata yung napanood ko. parang maling laro yung napanood ko, guys, ha? si Ryujin, for today, medyo nakakarami na talaga siya ng kuha, ng objectives. Oo. Buong akala ko, si Shizo, dahil nandun siya, they will make this worthy trade. Pero, nawalan na nga sila ng Tori doon. Oo. Nakuha pa sila ng Lord. Unlock! At nawalan pa ng isang player. Guys. Ryujin, Binogo, out of this world. Out of this world performance. Dito ko masasabi na si Ryujin, literal, not shy to show yung kanyang kakayahan. Not shy. Not shy. Not me. Oh, natuloy ko ba? tuloy mo lang. Okay na, ituloy na natin. Iba talaga. Ano bang meron dun sa 2 weeks na nangyari dito sa Euphoria? Definitely, I think na parang ganun siya. Maraming changes na nangyari. Siyempre, yung pagpasok ng photo, yung Flash of the Oasis. Oh, yes. Tapos, nagkaroon pa ng mga balance changes doon. And I feel like Euphoria is much more comfortable with the current meta rather than the meta we had nung week 4. Diba? Week 1 and week 4. Yun yata yung biglaan talagang talon. Biglang talon yun kasi. And mas naging komportable at mas naaral ng Euphoria yon. Kaya pakiramdam ko, yung performance nila doon sa earlier weeks, sobrang iba sa pinapakita nila ngayon, Bri. Ramdam natin na eto yung kanilang pagiging ito yung kanilang papakitang pag-break dun sa natural order. Kasi as far as I remember, ang TNZ4 ang pangatlo talaga dun sa ating overall standings. Sila. Pero iba ang nakikita nating nagre-reflect ngayon sa labang ito. Although hindi pa naman siya tapos, pero yung kalamang na-establish na ngayon na halos patapak na ng mag 8K gold lead na sa kamay ng Euphoria. At patuloy lang yata nilang palalakihin dahil nandito na sila. Wala. Tama ba itong nakikita ko sa side ng Euphoria? Na tatlo silang naka-rogue. Tapos tatlong encourage. Hindi malabo. Tatlong encourage yung nakalagay sa kanila eh. If I'm not mistaken, that's what I saw and I see what I say. Okay. Yun na naman yun. Kaya pala lalong lumalaki lang. Kalamangan din na hawak kaya nila. pala din sumusolid yung damage ni Shizo na mas maaga. At ang bilis lang nila makuha doon. Yung ating Lord. Parang may bagong na figure out na dito na life hack ang side ng Euphoria. Parang kailangan natin ng explanation. Titignan ko nga mamaya. Titignan ko mamaya yan. Para sinasabi ko sa nila na as soon as maabot mo na yung 8-minute mark, pwede ka na talagang gumamit ng rope. Pwede na halos lahat yata. Parang naikinabang na sila doon sa kada assist or kada kill na nasa-secure nila. Doon yata nakatuon yung advantage na kanilang pino-point out by taking the roam right after mag 8 minutes. Kasi doon na talagang nagiging parang negligible na yung kailangan isa lang yung kumuha ng roam item para sa video. Pero ngayon, hindi na natin ano yung magiging depensa o plano ng TSG4 kasi papasok na zone. Yung penalty zone, puro makaka-out pa naman. Hits din makaka-flicker. Pero nakadepensa muna sa Lord ang mga kawal pansamantala. Pumasok si Binogo pero mag-out lang din. Tamang depensa lang sa TNG4. Euphoria, they're shocking us with their performance. Si Yusuke, sinusubukan niya as much as possible na umalalay sa team niya. Si Zone, ang ganda ng pagkakasipa, pero si Kuro doon, kamunti ka na. Napakabilis lang nilang napatumba yung baka ni Yusuke. Pero ang naging kapalit din naman ay si Zone. Pero dahil doon, wala nang Minoan Fury. Wala nang setup na posibleng manggaling sa side ng TNZ4. Pero na lamang kung merong penalty zone na kinopya na ngayon ay hawak-hawak nga naman ni Vince sa kanyang mga kamay. Pero hindi na rin hinintayin ng Euphoria yung tamang o yung oras yun kasi lumaban at nag-out na sila. At yung damage ni Nasty Wayne ngayon, hindi na sobrang kinakailangan iwasan ni Shizu. And hindi lang dahil sa hindi niya kayang i-take down yun. Mind you guys, na nakikita natin ngayon na walang Hasclos dito yung Beatrix. So, ibig sabihin, if ever man napilitin siya ng Joy, kaya talaga siya i-take down
Walang problema kasi wala namang lifesteal talaga na solid dito. Ang pinaka-problem niya dito is yung Rose Gold Meteor at yung damage mismo na madidil ng isang Beatrix. Lalong-lalo na kapag ka nakanibiro siya, yung machine gun, dalawang machine gun. Kapag na-timingan kapag ka nakaganon, ako nagsasabi sa'yo, wasak na wasak yung Joy sa mga ganon eh. Kanina, siguro kaya rin medyo tinapangan kasi naka-renner naman eh. Pero nung nakita nating nag-switch na si Takbo Shizu, eh. tapos nakita nating nangalahati na halos, parang hindi na muna pinagpatuloy kahit may natitira pa dun sa electrifying beats, hindi na binuo kontra dito kay Shizu. So, medyo naiipit talaga ngayon ang TNZ Force na nakikita natin. Bukod sa parang pa 9K na Goldie na hawak-hawak ng Euphoria at yung control na nagagawa nila kasi may isa na naman silang nahuli dito na yung baka. Lord Yuri, hindi man lang natapos yung knock-up. Uy, grabe yung ginagawa talaga dito ni Zone. Parang ang hanap niya is manipa siya dito ng baka. Oh, baka. Literal na hindi niya na pinapagalaw dito yung Minotaur. Well, nagigets ko din na napaka-risky din naman talaga kasi kung ang sisipain mo ay ibang tao, lalo-lalo na sila Micro. Kasi kaya kayo counter-initiate ni Yusuke. Pero paano kapag kaya yung initiatean mo, si Yusuke na mismo? It will take time kasi dun sa tatlong kaldag eh. Yung pangatlong kaldag dun lumilipad kasi lahat. At hindi natin nakikita na namumroblema sila na si Yusuke ang inuuna. Oh, Sobrang lamang eh. By the time kasi nung pangatlong kaldag na, papalo pa lang ng pangalawang kaldag, wala na siyang buhay. Nababurst down na agad dito ang taas ng damage output na ibibigay na rito ni Shizu. Sabihin mo na eto ang kanilang medyo naging panggulat na last pick sa atin pero sobrang gana niya ngayon para sa side ng Euphoria. At isa na namang Lord ang nasa kamay nila. Posible nang ito ang kanilang gamitin kung magiging matagumpay sila sa pag-push dito. Nagmamarcha na ngayon ang Lord doon sa may gitna. And divided, scattered dito yung mga members ng side ng Euphoria. They really want to pressure all sides of the map. Pero ang tanong is magkita-kita ba sila dun sa gitna? Siguro kamunti ka na kay Binogo. Oo, ginulat yung Binogo dun eh. Pero yung pagkakahuli kay Nasty Wade sa likod, yung medyo malaking problema yata ngayon. Pinagpapatuloy na ng Euphoria yung kanilang simula. Nandiyan na yung pagpapaulan. Clear na yung mga minions. Nag-figure out naman si Zone. May immortality na tinitira. Pero si Micro dito medyo nakakalahatin. Sobrang baba na ng buhay. Hindi pa mapapatumba ng Euphoria. At makiklear ng TNZ for yung mga minions. Pero gusto